This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic na video natin, messages from your person. So meron tayo ditong tatlong cards. Group 1, Strength card. Group number 2, Six of Pentacles. Group number 3, the Star. Speak kita dito ng messages ng person na nasa isip mo. I'll start with you, group number 1. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Very strong ka na person. Strong ka outside, pero inside, medyo nahirapan. Like yung impression ng mga tao sa'yo is strong ka, independent, and di mo kailangan ng tao para magawa mo yung mga kailangan mong gawin. Kita ka ng mga tao as a visionary. Meron ka mga plano. Magaganda yung plano mo sa future. Hindi ko ayaw mong gumawa ng mali talagang decision. Ito din nagiging problem mo, nag-overthink. Naisip mo na kaagad yung pinakapangit na pwede mangyari sa connection. So maganda yung imagination mo kasi hindi ka niya natutulungan minsan. Sarap na makaisip ka ng mga possible na paraan. Naisip mo yung possible hadlang. So makikita kang hadlang. Isa sa pinaka-possible na iniisip mo is baka may ibang person ang person ko. Isa lang possibility. At kapag pumapasok yun sa isip mo, medyo hindi makatulog, syempre. Hindi ka makatulog. Fear mo is magkaroon siya ng ibang person. Na dahil hindi na kayo nakikita, hindi kayo nag-uusap, napalayo ka sa kanya or napalayo siya sa'yo, baka makatagpo na siya ng ibang tao. Tingnan person, dami niyang options, ang daming yung pwedeng pagpilian, pakiramdam mo, kaya kanya talagang palitan kung gugustuhin niya. Kaya po Pentacles, saring na kakaroon ka insecurity, takot. Iba sa inyo natatakot ka na magkamali ng decision. Kasi ang ganda na future naghihintay sa'yo Ito yung, kung piling ko ba itong person na to at magkamali ako, masira ang kinabukasan ko. Ano tayong judgment kay person? Always naman naniniwala ako na a relationship is a journey. Ano mo yan? Hindi naman siya destination. It's a journey. Bigyan kita ng messages. Pink. Napanood ako sa isang video. Parang nilang gusto yung color pink. So nakonect sila dahil sa color pink. Kakaiban. And something lang na-realize ko sa video na may taong na ka-vibes mo talaga. Na-vibes kayo. Yung weird side mo is naintindihan niya. So gusto makatagpo ng person na ma-accept ka talaga. Hindi lang yung strong side mo, pati yung weak side mo. Yung side mo na more nalulungkot, more nahihirapan, more isang tinitingnan na mahirap na yung sitwasyon. Gusto mo lang ma-accept ka ng person, hindi lang dahil strong ka, dahil lakas sa loob mo. Gusto mo din ma-accept ka ng person dahil ikaw ay ikaw, yung totoong ikaw. Gusto mo maging vulnerable sa person. Like gusto mong makita yung sarili mo na open talaga sa person. Like hindi ka naiilang, umiyak, magsabi ng nararamdaman. So gusto mo authentic na relationship. Yung walang halong kaplastikan. Totoong totoo. Magad tayo And you have to use your intuition. Ang kulit talaga ako. The random messages are coming.
sabihin ako ay wala pa akong tulog partida. Ganun ka-authentic. Ganun level na authenticity. Wala pa akong tulog. Gusto ko lang Gusto ko lang kasi magawa to messages from your person para sa inyo. Ngayon, tingnan natin yung unang message. Wheel of Fortune. Ano ba gusto niya sabihin? Yung unang-unang message niya. Tampo ka ba sa akin? Kung nagkatampuhan kayo, gusto ng person, maayos yun. Magkaroon kayo ng reconciliation or matanggal niya yung tampo. Baka kasi yung laki ng kasalanan niya sa'yo. Ano ba kasalanan niya sa'yo? Ba't ka ba nagtampo sa kanya? Binila ka ba niya ng mga 6 to 8 months, mga ang pangitida kita. Tingin ko lang yung person. Naramdaman niya yun na may mga tampo ka, may mga sama ka ng loob, na kinikimkim. Kaya pa sa long distance relationship. So, marami sa nagpunta dito, LDR. Matagal na LDR. Tingin ko ayaw mo mag-give up sa connection. Like, ayaw mo si person na palayo talaga sa'yo. I miss being with you. Ngayon, kung magkalayo kayo, nagkita kayo, then ang miss ni person yung times na magkasama kayo. Kita kanya is very loving. Strength card is a sign of compassion. So nakita niya yung pagiging mabuti mong tao, pagiging mabait, maalaga. Nakita lang niya yung side mo na very feminine. Nine of Swords card to ng grabing pag-iisa. Hindi pinapatulog. As long as I am here, you will be safe. Ngayon, ikaw ba yung tipo ng tao na natatakot? Like, matatakotin ka ba? Ano yun? Mas pwedeng nakakaramdam ka na hindi safe pag wala si person. Mas nakikita mo si person as matapang na person, malakas ng loob, kaya kanya ipagtanggol, kaya kanya ipaglaban. Pero sa kanya ka lang talaga nakakapil na safe. Safe ka. Person may pangako siya sa sarili niya na kung namating sa point na hirap ka na at nado ka sa mga sitwasyon na alanganin or mahirap para sa'yo, hindi siyang dadalawang isip na tulungan ka. Kung nasaktan ka dahil sa mga ginawa ng person, ang pakiramdam ko sa energy, gusto niyang tanggalin yung pain na yun. Kung nabigyan ka niya ng pain, sa ngayon gusto niya maging safe ka kung nasan ka man, makatulog ka na maayos. Kung nahirapan ka sa connection, nakakaisip ka ng mga negative, ng mga pangit. Nagpigilan mo sarili ng mga ganun. Kasi tingin ko hindi siya maging masaya kung sasaktan mo sarili. So yung message na dito is, alagaan mo sarili mo. And huwag mo siyang isipin kamagalala sa kanya. Hindi ko safe ang person sa time na to. Ikaw pa rin ang hanap ko. Mas manisip mo may iba na siyang person, pero ikaw pa rin talaga hinahanap niya. Like, ikaw pa rin ang gusto niya makasama. Wala pa rin siyang person na kinoconsider na person sa time na to. So, kung ang person mo single, na single pa rin siya. Kung ang person mo is karelasyon mo, ikaw pa rin ang karelasyon niya. Ikaw hinahanap ka niya. Pag umalis ka, hanapin ka talaga ng person. Like, kapag iniwan mo siya, hanapin ka talaga niya. Ganyan talaga mga tao na may pag nasa harapan mo, hindi makita ang halaga ng person. Pero pag nawala na, doon mo na ma-realize na mahalaga pala sa akin ng person na yun. Kaya nasa huli yung pagsisisi. Yes, ano man ako hindi guilt trip. Ang Nine of Swords card niya ng guilty feelings. Hindi naman. Paalala lang yun. Kung may pagkakataon ka na sabihin mo sa person na mahal mo siya, then sabihin. Kung magkarelasyon kayo, then mag-usap. Yung payo ko. Kung kasi kayo yung dalawa, more nagkakaroon kayo ng clash of egos. Yan yung 5 of Wands. So, napapataas ako ng ego. Love nyo isa't isa. Pero tinitiis nyo isa't isa. Ngayon, kung nasan yung person ngayon,
na-miss ka niya, hinahanap-hanap pa rin yung energy mo. Kung nasanay siyang kasama ka din, lalo na, nahirapan siyang makatulog, nahirapan siyang makakilos, bilang niya may nagbago nung hindi ka na niya nakakasalamuha, hindi ka na niya nakikita. Bilang ng person, may something na kulang. Ay, pagpapantakas card to ng pag-isa, pagiging malungkot. Kaibigan mo lang ba ako? Naku, ano to? Ayusin ko nga. Kaibigan mo lang ba ako? Ano to? Pag-aralan. Ngayon, kaibigan mo ba siya? Wala man tayong judgment kasi may tinatawag na friends with benefits, MU, mga bagay na yan. Ngayon, question ni person, kaibigan mo lang ba ako? Ay, ikaw na lang sumagot. Dalawa ng tanong niya. Tampo ka ba sa akin, kaibigan mo lang ako? Kaya kita na isa pang message. Not push your intuition. Basta't ikaw at ako ang magkasama. Bago tayo mag-add ng zodiac signs, bigyan kita ng song ni Yeng Constantino, 2008. Ang title, Habang Buhay. Bigyan kita ng isa. Sa hirap at ginhawa habang buhay, sumpa ko'y ikaw lang, walang iba. Pangako ko ito, habang buhay. Maganda ko na zodiac signs. So, Taurus, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Pisces, Gemini, and Virgo. Magkada akong letters. V, S, R, M, H, W, H, G, Q, J, C, L, A, P. Sabi dito, wag. Kapag-itin pa ta. Magkata isang card. Clock. Need time, takes time. In time, cycles, time to heal, progress. Hindi ko matagal nitong connection na. Kasi may oras na dito eh. Tagal na siya. Alarm clock yan. Think ko more, magkakaroon ka ng wake-up call sa connection na to. Ganun din ang person mo. Kaya lang siyang realization. Meron siyang maintindihan sa connection niya sa'yo. Ngayon, nasasabi niya basta ikaw at ako ang magkasama habang buhay. Ikaw nakakaalam. Gusto mo ba makasama yung person? Like, habang buhay? Gusto mo ba? O gusto mo ikaw mag-design, di ba? Kasi ba nahirapan ng person, mangako talaga. Ayaw kanyang masaktan, umiyak, or magtampo. So, kung darating ang time na ma-realize niya yung halaga ng connection sa kanya, then, possible dun pa lang yung time na kakaroon kayo ng open communication. Pero binigyan kita ng mga messages also man, sa messages from your person, you have to use your intuition kung alin sa messages dito ang nagre-resonate ka. Pero wala na ako add sa reading, group number 1. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And thank you everyone for watching the video. Kung gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Nakita mong person na si King of Pentacles. Ngayon kung lalaki ka sa reading, nakita mo si person na si Queen of Swords. Mahirap maagaw ang atensyon ni person. Nakita mo siya si The One. Kahit nagkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan or tampuhan, kaya naman yung person, gumagawa pa rin siya ng effort para maayos yung connection. Pakaramdam ng person sa kang tao magaling magtayo, and
Ang dami kang mga pangarap talaga as a person. Pareho kayong palaban. Hindi ko bagay kayo ng person. Nakita ka ng person as very loving. Minsan, misunderstood ka ng ibang tao. Nakikita ka ng mga tao as matapang, seryoso. Ngayon na pa sign nito na hindi ka susuko. So, wala kang balak sukuan ng connection mo sa person. Willing ka na mapagod talaga. Yung person, ganun din. Tingin ko lang mas mataas sa'yo. May timbangan pala dito eh. Ayan. Possible, ang pinaka-problem mo sa connection is yung question na gaano. Like, kung mahal ako ng person, gaano niya ako kamahal. Yung question na gaano. Hindi mo may love ang person, di mo lang alam kung malalim ba yun. Yun ang pinaka-palaisipan sa'yo. You're stuck in my head. Lagi niya naaalala. Lagi niya naiisip. Hindi ko lagi siya nag-aalala sa'yo. Yung kasi person lagi siya nasa likod mo. Pag dumarating na talaga yung times na hirap ka na or marami ka na pinagdadaanan or hindi mo na kaya, nandiyan siya para umagapay sa'yo. Pakiramdam ko sarili, yung person, always kang iniisip. Always iniisip yung mga kailangan. Kung marami kayong pinagsamahan ng person din, naalala niya yon yung mga times na nag-aalala talaga siya sa'yo. Hindi ko alam kung may dog ka ba. May dogs ka ba? Pamili ka sa pet. My love for you never disappears. So may love. Hindi niya nawawala. Kahit hindi kayo nagkikita palagi, kahit malayong person, kahit nagkaroon pa kayo ng mga misunderstandings, hindi pagkakaunawaan, always may love pa rin ng person sa'yo. Partners pa rin kayo. Ngayon kung mag-asawa talaga kayo and nagkaroon kayo ng tampuhan, then hindi naman nawawala ang feelings ng person sa'yo. Hindi ko may love pa rin talaga siya. Hindi ko alam mo na mamahal ka ng person. Mahal kita. Pero question person, gaano kalal? Titimbangin natin. Titimbangin natin. Tinimbang ko pero kulang. Napagitila kita. Kulit lang ako. Gusto mo lang makafeel na mahal ka talaga niya. Tingin ko nandun siya nanggagaling yung gusto mong pakaramdam na may pagmamahal talaga sa'yo ang person. Sabi niya dito, mahal kita. And my love for you never disappears. Ano pag isang beses pang binanggit ang love, ewan ko na lang. Hindi naman siguro. 4 na lang. The only person I love is you. Siguro selosa ka eh. Question ko. Hindi ko may pinagselosan ka. Yung kung nakaranas ka na masaktan dahil kay person, possible gusto niyang patunayan sa'yo na ikaw ang mahal niya. Kung nakaramdam ka lang na makaiba na yung mahal ng person, gusto lang niyang sabihin sa leading na ikaw mahal niya. Natin to. Ipiliin mo ako, hindi ka magsisisi. Possible question mark yung kay person. Nagsisi ka ba na siyang pinili mo? Tingin ko lang, itsura ng mga cards, nagpapakita na medyo bagay kayo ng person. Natutuwa siyang kausap ka, matalino ka sa paningin niya, and madiskarte ka din. Marunong kang humarap sa mga problema, hindi ka tumatakbo. Tingin niya malakas ang loob mo. Kahit nakikita ka niya as malakas na person, alam niya kailangan mo ng person din sa life mo. Ito yung makikita ka ng person as very strong. And kahit very strong ang aura mo, very strong personality mo, naniwala ang person na kailangan mo din ng tao mag-aalaga sa iyo. Like, kailangan mo din ng tao na magiging concern sa kalagayan mo. Hindi ko gusto kanyang alagaan. Gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang
or gabayan kung ano man yung mga kailangan mo sa buhay. Ikaw willing siya na magbigay sa'yo ng help kung kailangan mo, love kung kailangan mo, and support. Ang dating niya sa akin, Mer, ito yung love na marami na talagang napagdaanan. Like, hindi siya mababaw lang. Tingin ko malalim. Kung babalikan mo yung nakaraan, marami kayong mga napagdaanan ng person. Naalala niyo yung mga nangyari na yon. Naalala niyo yung mga times na yon na wala siya ibang matakbuhan kundi ikaw. So, tingin ko, marami ka na itulong sa kanya. Mga times nahihirapan siya, nawalan siya pag-asa. Lalo na kung pakiramdam niya, ang dami nangyari sabay-sabay, hindi na niya kinakaya. Like, yung pressure ng trabaho, yung pressure sa pamilya niya. Kung hindi niya na kinakaya yun, ikaw yung nagiging sandalan niya. Matas ang respeto sa'yo ng person. Kasi Queen of Swords, nakikita ka ng person as karapat-dapat. Meaning kung nag-stay ka sa tabi ng person sa times na hirap siya and nado ka pa rin, nakikita ka ng person as karapat-dapat para sa kanya. Ito yung feeling niya deserve mo yung love and respect. Meaning wala ka na kailangang patunayan. Talagang napakita mo na yung loyalty mo sa kanya. Kita ka niya very loyal, very supportive, very understanding. Pero masama magalit. Kung sa lalaki at babae, yung babae yung boss. Yung babae na susunod. Hindi ko willing siya na mangyari yun. Kung dumating sa point na maging mag-asawa kayo, na yes, willing siya na bigyan ka ng kalayaan, mag-decide, or mag-suggest. Ano mga times saya ka niya maging leader sa family. Yes, willing siya na makinig sa'yo. Think ko open ang person sa mga sasabihin mo. Kasi tingin niya, very mature ka na person, alam mo naman ang ginagawa mo. Dati siya nakatingin, pag di ka nakatingin, ba yun, magharap nga. Lagi na sa likod na nakatingin. Hindi ko tinitingnan ka niya pag di ka nakatingin. Ano mo yun? Pero pag nakaharap ka, medyo na iilang ang person. Hindi ko may takot ng person sa rejection. I want to start a family. Wala ka. Ayusin ko nga to. Okay ba to message na to? Palitan nga natin. Magpagtila kita. Tingin ko nakakaisip na talaga siya magpamilya. Medyo tinitimbang-timbang pa. Mga 6 out of 10. 7 out of 10. Tingin ko kung gaano kanya kamahal. Medyo nasa 7 or 8 out of 10. And then akit pa yan. 9. 9 out of 10. And 10 out of 10. Matas-matas na level na yun. Ayaw natin makarating sa 10 out of 10. Kasi pag 10 out of 10 ang pagmamahal niya sa'yo, baka hindi na niya mahal ang sarili niya. Wala siya tinira sa sarili niya. Maganda, 8 or 9 out of 10. Okay na yun. Nandun niya sa, medyo may obsession. Yan. May love. Yan. Matas na love na yun. Kaya kuha tayo ng zodiac signs. Okay, so may zodiac signs na tayo. Scorpio, Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Aries, Gemini. Magkadla ako letters. So yung letters natin, D, F, O, P, M, N, G, R, I, C, J, A, L, T. Okay, magkadla ako ng card, then bigyan ka ng song mo sa reading natin. I want to start up. Magpila ka ito. Paulit-ulit. Nag-asawa ka na. Ikaw nakakaalam. Kung bata ka pa, huwag muna. Hold on. Tagalin mo yung 6 years kayo. Kapag umabot kayo 6 na taon, yan. I want to start a family. Nandun na kayo.
Palm 3, stability, yan, si person. Security, permanence, growth, endurance, flexibility. Palm. Pag yung sa palad mo, yan. Pag madami kang ganyan, alam mo, ito, kita mo yan. Yung mga bilog-bilog na yun, parang chain, ayan, chain, yan, chain. Kita mo yan. Yan. Kung hindi ka maswerte sa pag-ibig, palad ko yun. Mapagitila kita. Sabi lang nila, naku, kaya ayoko na niya. Mapagitila kita. Sabi lang nila yun. Bakit ako na sa'yo? Pabigyan ka ng song bago natin close sa reading mo. Ang title nito, After All, ni Cher and Peter Cetera, 1989. Bigyan ka ng lines sa. Duet to Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me back to you. Bigyan lang ka ng song. Pag sinabi sa'yo ng person, I want to start a family. Dapat sabihin mo, kay person, stability, security, permanence. Kaya patunayan niya muna sa sarili niya na secure na siya. Pero may nabasa ko na post sa social media, share ko lang. Sabi doon, never ka talaga magiging fully ready. Meaning kung initially maging ready, like ready magkaanak, ready na lahat bago ka magpamilya, ready na lahat bago ka mag-anak, tingin ko hindi talaga siya aabot sa ready ka. At some point, kailangan mo na mag-decide na mag-start ka na. Kasi hindi tayo immortals. Isang lifetime na meron tayo so kailangan mo siyang planuhin maaga. Kasi once nag-slip away na yung chance mo doon, walang rewind, walang chance para bumalik ka to sa age na yon and i-take mo yung chance na mag-start ako ng family dito. Hindi ganun life natin so para siyang mga daan na pag nalampasan mo na, hindi ka na makakabalik at some point. Kailangan mo na magdire-diretso. So, nabasa ko yun sa social media na isa kailangan mo ng lakas ng loob mo na mag-trust. Kung napaaga ka man magkaroon ng family, hindi ka man nakakapila, fully ready ka, may tatawid mo pa rin. Pero kung let's say, dumating ka sa point na feeling mo ready ka, emotionally mature ka, may kakayahan ka bumuhay ng family, then yes, na masama na pag-isipan kung gusto mo na mag-start ng family. Sabi pa nila yung pagtawa ka ng tawa, naku, gusto na mag-asawa. Pero ako, hindi ako sali. Hindi ako sali. Mapagtila kita. Pero wala na akong ads sa reading. Group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And kung gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste. So, nakita ka na person as very balanced person, very witty, matalino ka, and yun ang person, tas talaga yung pangarap mo. Nakita ka niya as family-oriented, and mahal ka sa mga naituro sa'yo ng magulang mo. Magalang ka sa mga nakatatanda. Possible, nakakasundo mo talaga kahit anong klase ng tao. Bata, matanda, hindi na mahalaga. Accepting ka sa mga tao. Nakikita ka din niya as maasahan, long-term ka mag-isip, and may plano ka para sa future, big vision. Marami kayong memories together. Wala naalala niya yung mga moments na may tension. Kung ano meaning ng tension. Tingin niya may pagka-heartbreaker ka. Basta kasi heartbreaker, yung feeling na pwede mo nang tilang fall, yan, or dami kakagusto sa'yo, and then pinagsasabay-sabay sila, ganun. Ngayon, kung hindi ka yun, syempre, huwag ka mag-resonate, diba? Kung feeling mo, hindi ako ganun, loyal ako na person, hindi ako nagmamahal ng tatlo, dalawa, isa lang mahal ko, then pwede mo reject yung message na yun.
Kung nakikita ka lang ng person as masasaktan siya pag minahal ka niya. Kung ano ang meaning ng message na yun. Yun ng person, masyado kayong magkaiba. Bilang niya, magkaiba kayo ng goals sa life, magkaiba kayong direction, and naintindihan niya kung saan ka papunta, ano yung plano mo. Naintindihan niya yung mga diskarte mo sa buhay. Kung may anak ka, naintindihan niya na priority sa'yo yung mga anak mo. And kung siya yung may anak, naintindihan mo rin na mahalaga sa kanya yung mga anak niya. Responsibilities yun, hindi niya yung kayang iwan or pabayaan. So nakikita ka niya as very understanding, naunawaan mo siya. Naintindihan mo yung mga pinagdadaanan ni person. Hindi ko lang yung relationship or connection mo sa person is meron siyang very spiritual energy. So, yung feeling mo sa heart mo, itong person na to is someone very special na dumating siya sa time na kinikilala mo yung sarili mo. Dumating siya sa time na hindi mo nga siya in-expect na dumating. May lang na-curious ka sa kanya, na-intriga ka sa personality niya. And yung mas nakilala mo siyang mabuti, alam mo siyang hinangaan, tingin mo marami siyang qualities na magugustuhan din ng ibang tao. At hindi na kayo nakikita, pakiramdam connected ka pa rin sa kanya. Ngayon, tingnan natin messages ng person sa'yo. And you have to use your intuition sa mga messages na makuha natin sa reading mo. Tingnan natin yung unang message niya sa'yo. Mahal mo ako o mahal mo ako. Ngayon, ikaw na lang pumili. Para wala ka lang pagpipili. Binigyan ka pa ng choices. Hindi niya, wala ka ng ibang choice kundi mahalin siya. So, mahalin mo na lang siya. Pinimahal mo siya. Hindi niya na-accept na hindi mo siya mahal. Ngayon, kung may iba kang minamahal, hindi ina-accept ng person na may mahal ka iba. Hindi niya tinatanggap. Pinaninindigan niya na siya mahal mo. Kahit umedad ka pa, pretty ka pa rin. Kung sa lalaki, pogi. So, bali wala kay person kahit umedad ka. Kung feeling mo, naku baka magbago na yung person kasi tumatanda na ako. Sa tingin ko kahit umedad ka, yung feelings ng person, ganun pa rin. Yung possibility na may pagmamahal pa rin is nandun. Yung, alam yung umeedad ka, alam yung bawat taon na lumilipas, dadagdagan ng edad mo, pero nakikita ka pa rin niya as very beautiful person. I see you as a beautiful person. Yung sabi ko nauna na nga ako diba? Ulitin ko nga sinabi ko, nakita ka pa rin niya as a beautiful person. So, gagandaan siya sa'yo. Ayusin ko lang Tingin ko hindi lang siya beautiful, like, physically beautiful. Tingin ko, nakikita ka din niya sa beautiful person, like, mabait, and masikaso, maalalahanin, maalaga, sweet ka sa kanya. Hindi mo rin siya tinitiis. Kung may mga problema din ng person, ready ka din tumulong sa kanya. Susuyuin pa rin kita. Ikaw yung person, gusto ka pa rin niya suyuin. Hindi kung malayo kayo ngayon, kung nagkalayo ang loob niyo, yung person gusto niya pa rin gumawa action para suyuin ka. Suyuin pa rin, ligawan. Gusto kanyang ligawan. Gusto kanyang paamuin. Gusto kanyang bigyan ng mga magagandang bagay. Gusto kanya i-pursue. Gusto niya talagang gawa action. Sa iyong tingin, ako'y nababaliw. Ako, ano yan? Anong klaseng tingin ba yun?
Ako pag tumingin ka sa akin, hindi mapapali, matatakot ka. Ang tapo na eyes ko. Sa yung tingin ako'y nababali. Hindi ko obsessed. Hindi ko obsessed. Hindi ko lang yung messages na dito. Parang obsessed person. Parang mahal na mahal ka. Hindi natin itong isa. I will support you always. Yes. Okay, positive naman. Very supportive. Si person, promise niya yun na kahit anong mangyari, supportan ka niya. Kung di man kayo nagkasundo, umiling siya suyuin ka. Bilang ng person, nagpapahabol ka sa kanya. Minsan, tinitiis mo siya minsan kahit alam naman niya sa heart niya na alam mo rin naman siya. Maganda ako ng zodiac signs. Virgo, Aries, Cancer, Taurus, Capricorn, Libra, and Leo. Okay, so may letters na tayo. S, V, W, A, R, U, M, P, K, O, G, J, B, L. Wedding rings. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ngayon, ikaw ba may asawa na? Kasi kung meron ako ha, kailangan mong pag-isipang mabuti. Kasi dalawa lang yun eh. May asawa ka na ngayon, kasal ka na talaga, or ito na talaga yung dati mo partner. Ngayon, kung single ka, and single din yung person, pwede may claim. Mayroon kayong potential. Pwede kayo. Pwede kayong dalawa. May kasalan dito. Married, soul connection. Think ko yung connection mo sa person, pakiramdam mo, para asawa mo siya. Hindi mo mapaliwanag, pero feeling mo, hindi siya ibang tao. Pakiramdam mo lang. Kailangan alamin mo yung nangyayari sa kanya. May part lang sa'yo na gusto mo malaman kung ano yung nangyayari sa person. Gusto mo maintindihan kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay niya. Gusto mo makialam. So may mga times na gusto mo talagang manghimasok. Gusto mo lang makialam. Gusto mo lang magbigay ng opinion. Hindi ko pakiramdam mo ganito din ang trato niya sa'yo. Para kang asawa niya. Para kang partner niya. Pakiramdam habang kausap mo yung person, nararamdaman mo yung connection mo sa kanya is something very special. Para kayong dating mag-asawa. Kasi ba sa past life partner mo talaga siya? Pero bigyan ka song, ang title, Harana. Parokya ni Edgar. Bigyan kita ng lines sa chorus. At kay lamig pa ng hangin, sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliwasan awitin ko ito, sana'y maibigan mo. Ibibiwas ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Narana ko na lang sarili ko. Napakiti ko na kayo. Gusto niya mag-dedicate ng song para sa'yo. Nagkanyaan sa mga songs. Ang feeling ko, music lovers kayo pala lang. Pilang yan. Ayaw mo siyang pansinin. Kahit ginagawa niya na lahat para pansinin mo siya, ayaw mo lang talaga. Tandaan mo yung unang message. Mahal mo ako o mahal mo ako. Pero wala na ako add sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. And gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, laninsataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Laninsataro. And thank you, group number 3, for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste.